What's up sa inyo mga tropa? Nagbabalik na naman yung shades natin dito. Nakabili na nga ulit tayo no, dahil previously medyo nalasing tayo at nakalimutan ko kung saan ko nailagay yung ating mahiwagang shades. At salamat nga pala sa mga subscribers natin na nagpa-follow, nagsusubscribe at mga nag-avail sa akin ng mga printing template. Shoutout sa inyo no. Napaka sobrang thankful ako at napakalaking tulong din yan na para mas ganahan din akong mag-video dito at mag-share ng mga information. So ang topic natin ngayon, no, previously nga, nag-post ako sa aking Facebook page ng tungkol dito sa mga PVC printing ng national ID. Siguro nakita ni Bentek yon, kaya nagkaroon siya ng idea kung ano yung i-content niya at i-follow nyo etong si Bentek, no. Sobrang solid din na itong mga content niya at kapag meron kayong mga questions, tanungin nyo lang siya. Kapag hindi busy yan, nagko-comment at nagre-reply yan. So dadagdagan lang natin yung mga information tungkol dito sa national ID nga na kung pwede ba siyang i-print sa PVC. So sa mga hindi nagtatanong, no, previously nag-work ako as auditor at nung bago i-launch etong national ID na to, umattend kami ng seminar yung buong team namin dati. Kinondak yon ng Philippine Statistic Authority, syempre, na pinangungunahan ni Sir Mark Lorete. Naalala ko pa yung pangalan niya. Shoutout sa iyo, sir, kung napapanood mo to. Napansin ko medyo sablay din kasi yung naging outcome na itong national ID na to. Kaya maraming mga Poncio Pilato na nagpiprint or hindi mga authorized na magprint na itong PVC ID. So, konting search mo lang dyan sa internet, sa Facebook, at napakadaming mga printing shop na nagpapaprint or nagpiprint. Makikita nyo, konting scroll lang. Ayan. So, kaya yung mga ibang tao kasi, sinasadya nila na magpa-print ng mga ganitong PVC ID dahil kulang din sila sa information na natatanggap nila. Naakala nila hindi tinatanggap yung e-Pill ID or yung electronic na ID na mada-download ninyo sa internet, no? So, kapag hindi tinanggap, hindi inaccept yung inyong mga electronic ID na etong national ID nga, merong karampatang parusa yan at multa. I-report nyo lang sa PSA, i-email nyo, hindi naman kayo mahahassle dyan para maparusahan yung mga ganyan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga guidelines. Ayan kasi yung kulang sa ating mga Pilipino. Sobrang kulang sa information, kulang sa research. Kaya yung mga iba, so ayun, nagpiprint talaga sila na syempre alam nyo na ang Pinoy, yung mga lalo na yung mga printing shop, kailangan kumita ng mga yan eh. Alam nyo naman, di ba? So ayun, may pinresent nga sa atin si Bentek dito na National ID Printing Guide. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung pinaka-source nito, pero siguro mas maigi sana kung meron siyang article or nagaling talaga kay PSA. Eto no, message ko kay Bentek na sana na-provide niya kung saan nanggaling tong ganito. Pero tama naman kasi talaga to. Etong National ID Printing Guide na to, eto yung printable. Yung nakikita nyo sa left, yung parang black and white lang siya. Pero hindi nangangahulugan niya na pwede mong i-print. Authorized lang ang nagpiprint niyan. Kung saan yung may pwesto, yung PSA sa mga malls, yon sila lang yung mga nagpiprint niyan. At pwede mo nga yang ipalaminate. At eto naman yung nada-download sa internet, yung digital national ID, yan ay hindi talaga pwedeng i-print. Maliban na lang doon sa kanilang PVC mismo. At ikaw, hindi nga pwede yan ipaprint or i-transfer kahit na hindi mo ini-edit yung details. Hindi pwede. May karampatang parusa yan, pero ayun nga lang, syempre, iba naman ang gobyerno dito sa Pilipinas. Sabihin na natin na medyo tulog or bulag, no? Wala kasi talagang mga galaw. So ito yung dahilan kung bakit bawal na bawal i-transfer yung mga digital na Philippine National ID sa mga PVC gaya ng mga ginagawa ng mga printing shop. Kung nakikita nyo to, yung mga security features, hindi kasi ma-achieve yung mga nagpiprint sa mga PVC ID at ibang-iba yung magiging output ng mga yon. Kumpara mo sa mga pinrovide talaga ni PSA na mga PVC na print ng national ID. So yung mga PVC ID na tinransfer, consider as fraud or consider as fake national ID yon. Ganun ang kalalabasan. Kaya bawal na i-transfer mismo. So eto, ni-record ko nga pala to. Ito yung previous na seminar namin dati nung bago pa i-launch etong national ID way back 2021 pa to, nung nagtatrabaho pa ako as auditor.
Yung mga details naman na to ay available naman to online at makikita nyo lahat ng mga security features ng national ID. At pero no, kapag makikita nyo dito sa PSA Facebook page, makikita nyo naman na tanging ang PSA ang otorisado na mag-print at mag-issue ng national ID. So syempre kung normal kang mamamayang Pilipino, medyo hindi mo naman na wala ka ng idea na i-browse pa etong page nila para malaman mo na bawal i-print. Yung sa batas kasi natin no, kahit na hindi mo alam pero wala ka pa ring lusot dyan kung hindi mo alam at kung nagising sa pagkakatulog etong PSA or kung sino mang anang huhuli na nagpiprint na hindi authorized, no? Sana masampulan para makatikim-tikim, no? Under nga ng Republic Act, no, 11055 or yung PhilSys Act, maaari kayong makulong dyan. So eto, i-download ko dito yung kanilang PDF file at dito nakalagay dito sa bracket na to, the unauthorized issuance of a PSN or printing, preparation, or issuance of PhilID ID by any person na kahit sino ng Poncio Pilato ay may parusa na 3 years to 6 years na pagkakakulong. May multa ka pa dyan na 1 million or something. Pero syempre malalakas yung loob ng mga Pilipino lalong-lalo na yung mga mukhang pera na sabik sa customer, no? Talagang para sa barya, no? Huwag na sana silang matsambahan na makakulong ng 3 hanggang 6 na taon. So ibig sabihin nito, no, medyo English, ita-translate ko na lang sa inyo. So eto nga pala yung revised na. Ibig sabihin, no, eto na yung pinaka-updated na batas na ginawa. So eto kasi yung pinakauna pa. So hindi ko naman na sa inyo i-discuss to. Baka ma-bored lang kayo. Eto na lang na medyo summary na lang ng tungkol dito sa topic natin. Na eto nga sabi, kung sino daw yung unauthorized na mag-i-issue daw ng PSN. So etong PSN nga, eto yung tinatawag na PhilSys card number or mas pina-short nga na PSN. So eto, gine-generate to ng PSA mismo. At hindi ka pwedeng manghula-hula niya na gagawa ka ng peke. Mahuhuli ka talaga at mahuhuli kung ma-check yan, na-chambahan ka. At eto pa nga, no, yung magpiprint ay bawal din kapag hindi ka authorized. Pag printing shop ka lang at bawal mag-prepare, ayan, no, pag-issue din mismo ng kahit sinong Poncio Pilato. No, nababasa nyo naman dito, no, under section 23. Ayan, makikita nyo dito. So, wag lang talaga kayong machambahan. Tuloy-tuloy nyo lang para machambahan kayo kapag ka nagising na yung mga nasa gobyerno, kung sino man yung authorized na manghuhuli nyan. Di, good luck. So, ayun nga kasi talaga no? Eto, no, hindi natin talaga mapipigilan yung mga printing shop na yan dahil yung mga tao kulang sa coordination, kulang sa knowledge na yung mada-download nyo sa internet is not temporary. Kumbaga, ayun nga, nakalagay dito, no, e-PhilID is not temporary. Yung mada-download nyo na colored type na ID, wag nyo nang i-transfer as PVC dahil valid na yon as ID ninyo. So, kung ipinaprint nyo sa PVC yon, prod na yon, no? Ibig sabihin nun, as peki na yon dahil hindi naman yun yung mismong ID ninyo. Wag lang sana kayo machambahan talaga, no, sa mga gumagawa ng ganon at sa mga gumagamit din ng ganon. Yun nga lang, no, nakakalungkot dahil may mga local government na hindi tumatanggap ng digital national ID. Lalong-lalo na meron akong na-search dito. Etong si Mamshi, parang content creator siya dito sa Facebook. Sabi niya dito, no, hindi daw tinanggap yung kanyang digital na national ID sa opisina ng DSWD. Ito yung pangit talaga sa gobyerno natin, no. Walang coordination, kulang na kulang sa coordination, kulang sa pagbibigay ng information sa mga tao. Kaya hindi natin mapigilan yung mga mukhang pera na mga printing shop na talagang alam nyo na yun, na lubos-lubusin nila na magkakapera sila sa pagprint at pagtransfer nung digital na ID. So medyo painggan natin ng saglit itong binanggit neto ni Mamshi. Ewan ko kung siya talaga to, no? Pero panoorin natin, seconds lang din naman to. So kung hindi naman pala valid yung digital ID, ba't pa kayo nag-i-encourage sa mga tao, sa publiko na mag-download kayo ng eGovApp.ph, which is dun galing yung ID ko, and then sabi nila hindi nga daw valid, so baka naman ako naghahanap nung nasa likuran or yung back ng ID. So haya, nag-login ako dun, or nag-login ako dun sa nationalid.ph. So hayo na, front and back available na siya pero hindi pa rin tinanggap. So ano na,
Republic of Philippines. So ayun, no, narinig nyo naman yung statement niya dito. Hindi daw tinanggap ng DSWD Field Office 5 ng Bicol yung digital national ID niya. So kapag na-experience nyo tong ganito, no, i-report nyo na lang mismo sa PSA. Meron naman silang email dito, or kulitin nyo ng kulitin dahil meron yung karampatang parusa din, no, under nga ng Republic Act 11055. Pwede silang pagmultahin ng 500,000. Ito lang yung ipoprovide mo kung ikaw ay isa sa mga hindi tinanggap yung digital ID mo. Kailangan mo ng date ng transaction para kay Ma'am Shi kung kailan siya nagpunta doon, branch and pangalan ng establishment, and then address at nature ng transaction mo, kung ano yung pinaka-adhikain mo dun sa pinuntahan mong establishment, and then reason na provided by the establishment kung bakit hindi tinanggap yung national ID mo na digital. No, ayan yung mga details na pwede mong i-report dito sa info@philsys.gov.ph. Pero syempre sa pag-send mo dito ng email, hindi ko rin masabi sa inyo kung gaano kagarantisado na papansinin kayo netong info@philsys So alam naman natin nga dito sa Pilipinas, no, kung hindi tulog yung gobyerno, ayun, bulag. Sana ayun, no, sana mabago nila yung kalakaran ng ganyan. Kaya talaga dadami at uusbong pa yung mga gumagawa ng mga fake na national ID or yung mga nagtatransfer. So dito, no, ito yung nakikita nyo nga na pwede tong i-print, pero PSA lang din ang pwedeng mag-print niyan. So meron pa akong nakita somewhere in the internet, dyan nga sa Facebook, in-screenshot pa niya to. Meron lang siyang nabasa na can either be printed or downloaded. Nakita lang niya yung word na yan, na isinearch niya siguro sa Google. May printing shop siya siguro, tapos siguro nakita nga niya may nagpiprint ng mga PBC or transfer national ID to PBC. Siguro natatakot din siya, isinearch niya, tapos konti-konting basa, nilagay niya, can I print national ID? Nakita ko kasi doon sa screenshot Ngayon, hinahanap ko yung post niya na yon, hindi ko na makita pero ang pinaka-highlight niya, can either be printed or downloaded daw. Etong hirap sa ating mga Pilipino, no, napakahina ng comprehension, no. So dito, no, medyo sablay din kasi yung pagkaka-setup dito ni Google. Siguro ito lang yung nakita niya, kaya akala niya pwedeng i-print, pero nakapaloob dito sa wordings na to. Sabi dito, yung national ID daw valid yan upon successful registration. Yun lang yung parang pinamumuka, pero hindi ipinamumuka dito na pwede mo nang i-print. Nakalagay lang kasi din dito, it can be used to transact with government and private sector. Ibig sabihin, yung ID na yon pwedeng gamitin sa mga government or private sector, yung national ID. At sabi din dito, yung national ID daw na yon, it comes down ng various format. Ibig sabihin, may maraming formats yung ID na yon. Eto, number 1, the national ID or the physical card, na which is pinrovide nga ni PSA. And then yung number 2, the e-Phil ID, na which can either be printed or downloaded. Pero hindi ipinamumukha dyan sa tanong na yan na pwede mong i-print. Sinasabi lang dito, e-Phil ID which can either be printed. Syempre, printed by authorized na magpiprint, which is PSA lang, or pwede mo nga ring i-download at ayun na yung ipe-present mo. Ewan ko talaga sa mga sabik na mga may mga printing shop dyan, no? Sisingilin mo ng 120, 150, 100. So pagka natsambahan ka, kapag ka nagising yung gobyerno at mahuli ka, good luck sa 3 years to 6 years para sa bariyang kinita mo. Eto pala, may mga idadagdag pa ako kung tatanungin nyo ako kung paano makakakuha nung national ID nga na printed na yung sa bond paper. PSA lang mismo ang nakakapag-print nun, bawal kayong mag-print nun. So eto,
may instruction naman dito eh. So, eto nakalagay dito, how to print your national ID card online. So, magla-login ka daw dito at magbubook ka ng appointment sa napili mong registration center. Or siguro, pwede kang mag-walk-in. Ako kasi personally, wala pa akong national ID na to eh. During the time kasi na nilalunch to or yung pwede nang magkuha-kuha, medyo tinatamad ako kasi ang haba ng pila. So, ayun, wala pa ako niyan. Ang meron lang nito yung ibang member ng family ko, ng relatives ko. So ayun, no, bawal na bawal kayong mag-print nito na hindi porket itinype mo dito sa internet na can I print national ID at nakita mo lang tong can either be printed or downloaded, naiisipin mo pwede na. Sobrang bobo kasi ng Pilipinos, lalong-lalo na pagdating sa ganitong bagay eh, no? Pag nakita nila yung keyword na, pwede palang i-print. So ayun, no, para makakuha nga kayo ng printed or yung pwedeng i-print at i-laminate ng hot laminated, yung kagaya nga na sinasabi nito ni Bentek, eto, no, yung kulay puti, magpapa-book or magre-register ka appointment online, tas magpunta ka sa mga registration center or try mo mag-walk-in, tanungin mo na lang dun yung details. Hindi ko rin naman alam yung pinaka full na details niyan, no? So nakalagay din naman dito, no, mismong website, yes, you can laminate your e-Pil ID. Pero eto nga, no, yung kulay white lang, ayan, yan, yung white lang na yan, nakikita nyo dito. Eto naman yung link eh, no, ayan, no, pilsys.gov, ibig sabihin legit na pwede mong i-laminate. Tama tong pinrovide ni Bentek dito na picture, pero eto lang. At etong PVC type na to, kung meron kayong PVC type na mismong galing sa PSA, wag nyo nang i-laminate yon, nang i-hot laminate nyo pa. Isipin nyo, no, plastic to plastic ilalaminate nyo. Nakakatawa talaga yung mga sabik na sabik eh, no? So kung gusto nyo pang magbasa-basa ng tungkol nga dito sa national ID, search lang kayo, intindihin nyo lang, basahin nyo lang, English naman yan. Siguro naman nakapag high school kayo man lang or nakakaintindi kayo kahit papano ng English. Huwag nyo lang naman masyadong italon dun sa pinaka sa keyword. Natatawa kasi di ko na kasi maipakita sa inyo yung screenshot eh. Kumbaga kinat niya eto, no, may nakatanong siya doon, ganito yung ginawa niya. Siguro in-snipping tool niya yon. Ganyan niya. Tapos binilugan niya to, nakalagay dyan eh, gantong ganto yun eh. Tapos eto, binilugan din niya. Nakita lang or nabasa niya tong can either be printed. Akala niya pwede nang i-print. So ayun, natawa na kasi talaga ako dito na tatapusin yung vlog natin. Shoutout na lang sa mga machachambahan na mahuli, yung mga nagpiprint sa PVC. So tuloy-tuloy nyo lang. Tuloy-tuloy nyo. So dito na tatapusin niya, no? Mahaba na yung video natin. Like, share, and subscribe. Huwag magpapoto kay Idol Rapi. Bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo.